Okay, so kanina mga kaibigan, nag-usapan na natin yung mga basic na trainings na kinakandak dito sa network marketing business. Okay? So, sabi na natin yung idea na yung belief natin, i-improve natin, no? Na nakapokus tayo sa negosyo natin. Dapat maniwala ka talaga. Kasi pag hindi ka maniwala sa kumpanya natin, medyo mahirapan tayo. Kung palipat-lipat ka ng kumpanya, delikado yun. Kaya doon ka lang sa products na talagang paniwala ka na nakakatulong. At saka naranasan mo dapat yun. O, kaya ako nandito dahil naman sa products talaga eh, okay? Sa products din, yung pangkulang ngayon, yung strategy ko, paano ko talaga din marami akong ma-sharean, marami akong ma-sharean doon, tapos maramdaman din nila yung maramdaman ko sa paggamit ng products, di ba? Then doon, dadami na yung paggamit ng products talaga. Talaga namang proud naman tayo sa products natin. Okay, so sunod na tutunan pa sila yung skills development training. So dapat sa training natin, nakafocus tayo sa development ng skills. So unang tingnan natin dyan is yung social media strategy, online presence, at saka prospecting. Kasi yun ang malaga sa negosyo natin, no? Gumamit tayo ng social media. Then, yung online presence natin, dapat palagi tayong updated sa ginagawa natin, okay? Then, kasama yun sa purpose natin sa pagpahanap ng prospect. At alam naman natin sa prospecting, ang hinahanap din sa mga tao, yung talagang willing magtrabaho. Kahit may pera pa yung tao, pero hindi naman siya willing magtrabaho, gusto na niyang bumili, tapos para magkapera agad, hindi mangyayari kung masensya siya. Kailangan ikuha natin sa kanya na kailangan tinatrabaho itong, kailangan trabahuin mo ang negosyo nito. Okay? Kailangan nagtrabaho sa negosyo nito. Gagawa mo talaga ng paraan. So, social media, mahalaga yun, online presence, at prospecting. Then, customer interaction. Isa sa kasama sa skills development natin is yung tinatawag ng customer interaction. Develop natin yung skill, paano magkasalamuha sa tao, then paano ka makinig. Meron kang skill na makinig, active listening. Bakit natin kailangan pakinggan yung mga prospects natin, o kung sino pa man, kasamahan natin, para maintindihan mo anong kailangan nila. Kasi, pag na-identify mo yung kailangan nila, ano yung problema nila, na dapat mong bigyan ng solusyon, doon na papasok ang pera. Okay? Doon na papasok. Basta tumulong lang tayo, and money will just come in. Kasi pag naghapon ka ng pera, bibintahan mo parang kapera mo, ay mahirap yun. Hindi ka rin magkakapera. Lalo mo hinahabol ang pera, lalo mo mapahabol ang pera based on the laws of the universe, no? Pero kung nag-serve lang tayo, tumulong tayo sa tao na gamitin yung produkto para masolve yung problema niya sa kalusugan o sa katawan niya, then money will just come in. Kasi tumulong tayo gamit ang mga produkto natin. Okay, dapat din matutunan sa network marketing ang marketing, sales, and closing skills. Marketing, then sales, at saka yung closing skills. Paano ka talaga mag-benta? Kasi pag nasi-share tayo, actually, nagbibenta tayo, diba? Ang kaibahan lang, hindi tayo nakapokus doon sa pera na makukuha natin, nakapokus din sa pagtulong. Kasi nakita ko magandang produkto namin, so doon makakatulong din siya. So we share. Pero doon, bumili siya pag nakuha siya ng produkto, di ba? Ngayon, pag bumili siya, kagustuhan niya yun. Hindi siya pinilit. Pag siya yung according sa kanyang need, kasi meron siyang ayos sa katawan niya, gamit ang produkto natin. Alright? So, next is, dito sa skills na ito, pagtutunan natin yung presentation skills, dapat matuto ka ng presentation skills, matuto ka sa handling objection skills. Okay, meron na tinatawag na paano ka mag-handle ng objection. Then, follow-up skills mastery. Paano ka magpa-follow up? So, mahalaga yun dito. Okay? Then, siyempre yung pinapakakuha nito yung paano ka mag-close ng sale para mas matulungan mo na siya. Pag nag-join siya, then mas lalo mo siya matutulungan kasi responsibilidad mo na ang yung nagpa-member. Okay? Kasi dapat tulungan mo siya gumanda ang buhay niya. Sa pagtulong sa ibang tao, mag-share din sa doon kasi ginamit niya ang product at nag-share na yung tinulungan niya. Nadami na yung tao sa network. Okay? Then,
dapat makikita natin na, again, pag nag-close tayo ng sale, that's a big responsibility na dapat natin gawin para sa ating mga downlines. Okay? Susundan ito ng isa pang video.